Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Arlen V. D. Makulangan, guro sa Pangaw Integrated School, Division of Lipa City, na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol sa isang batang matulungin na binigyan ng gantimpala na tutupad sa pangarap niya. Ito ay pinamagatang Ang Mahiwagang Relo. Isinulat ito ni Mayflower Embreray, guro mula sa Division of Santiago City. Ginuhit naman ito ng mahiwagang mga kamay ni Florante D. Salazar, guro sa San Mariano II Central Integrated School. At binigyan buhay naman ito sa anyo na audiobook ng inyong lingkod. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ang Mahiwagang Relo. Uy, karton! Pwede itong ibenta para may pera kami ni nanay. Tuwang-tuwa na sambit ni Marcus. Tuwing Sabado, siya ay nangangalakal ng mga basurang maaari pang ibenta. Lagi niyang iniisip kung paano makatutulong sa kanyang nanay at sa kanyang kapwa. Pangarap nga nitong maging isang superhero, tulad ng napapanood niya sa telebisyon. Madalas niyang pinapangarap na may kapangyarihan siyang tumakbo ng mabilis na parabang kidlat. Nais rin niyang maging malakas at matibay, tulad ng isang bundok upang makatulong sa mga nangangailangan. Isang Sabado, habang nasa tambakan siya ng mga basura, may nakita siyang matanda. Nahihirapang buhatin ang naipong mga kalakal. Tinulungan niya ito. Matulungin ka, apo. Sa'yo na itong kahon ko. Pasasalamat ng matanda. Ayaw tanggapin ni Marcus ang kahon, ngunit ipinilit pa rin na matanda na kunin niya ito. Pagdating sa bahay, binuksan ni Marcus ang maliit na kahon. Isang lumang relo. Isinuot niya ito at biglang may lumabas na nakasisilaw na liwanag mula sa relo. Hinawakan niya ito. Gubat? Bakit ako nandito sa gubat? Pagtataka niya, may malalagong puno at mga batong nakakatakot sa laki. Naglakad siya at sa isang higanting puno siya napadpad. Nagsasalita ito at gumagalaw na parang tao. Ano ang hinahanap mo, munting bata? Tanong ng puno sa kaniya. Hinahanap ko po ang daan pabalik sa aming bahay, sabi ni Marcus. Ngunit ang isinagot ng puno, kumuha ka ng aking prutas at kainin mo lamang ito sa araw pagkatapos ng linggo. Naglakas siyang muli at narating niya ang isang ilog. Kumuha ka ng aking tubig at inumin mo lamang ito sa araw pagkatapos ng linggo, sabi ng ilog kay Marcus. Nagtatakang sumunod si Marcus. Muling naglakad si Marcus sa lugar nang biglang may malakas na tinig na umulangaw-ngaw. Walang sinumang makakalabas dito sa aking kaharian. Sigaw ng higanting bundok habang tinatakot ang mga batang nakakulong doon. Tulungan mo kami! Hindi kami makalabas dito! Iyak ng isang bata. Bakit ba kayo napunta dito? Tanong niya sa isang bata. May isang matandang hindi namin tinulungan at nang iniwan namin siya, bigla kaming napunta dito. Pagsisisi ng mga bata.
Biglang naalala ni Marcus ang matandang nagbigay sa kanya ng lumang relo. Maaari kayang ibinigay niya sa akin ito upang makatulong sa mga bata dito? Bulong niya sa kanyang sarili. Maaari mo ba kaming palabasin? Pakiusap ni Marcus sa malaking bundok. Ituturo ko ang tamang daan palabas. Sagutin lamang ang aking tanong ng tama. Dati pa ay walang nakakasagot sa tanong ng bundok. Kinakabahan man si Marcus, matapang na hinamon niya si bundok. Ano ang tanong, higanting bundok? Kung ang araw kahapon ay Biyernes, anong araw bukas? Napaisip si Marcus at sumagot. Kung kahapon ay Biyernes at ngayon ay araw ng Sabado, bukas ay Linggo, sagot niya. Magaling na bata, puri ng bundok sa kaniya. Dahil nasagot mo ang aking tanong, bibigyan ko ng kapangyarihan ang iyong relo. Natuwa si Marcus dahil sa wakas magkakaroon na siya ng kapangyarihan. Itinaas ng bundok kamay at biglang kumidlat. Tinamaan ang relo ni Marcus at muli itong nagliwanag. Sinabi ng bundok, gamitin mo ang iyong mahiwagang relo. Kailangan mong lakbayin ang kagubatan ng 3 araw lamang upang makita mo ang tamang lagusan. Dagdag nito. Inumpisahan ni Marcus ang paglalakbay. Mahirap lakbayin ang kagubatan sa luwang nito. Tumigil lamang siya nang magagabi na upang matulog. Kinabukasan, nagising si Marcus dahil umiilaw muli ang kanyang relo. Naalala niyang araw ng Lunes ngayon. Ito ang araw pagkatapos ng Linggo, bulong niya sa kanyang sarili. Naalala niya ang mga bili ng puno at ng ilog. Mabilis siyang kumain ng prutas at uminom ng tubig bago magpatuloy sa paglalakbay. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas at ligsi. Tumakbo si Marcus na parang kidlat sa bilis. Kasabay nito ang pagbilis ng oras at araw. Sa isang iglap, natapos ang 3 araw. Sa wakas! Ang lagusan! Itinutok niya ang relo sa lagusan. Lumambot ang lupa nito. Sinuntok niya ito ng malakas at nayanig ang bundok. Sinipa niya ito ng malakas at bumuka ito. Nakalabas lahat ng bata sa gubat at nangako sila na tutulong sila sa ibang tao anumang oras. Bumalik si Marcus at mga bata sa kanilang mga bahay at pamilya. Pagbalik sa kanilang bahay, yumakap si Marcus sa ina. Nakangiting bumulong sa luma, ngunit mahiwagang relo. Salamat, mahiwagang relo. Dahil sa iyo, naging superhero ako. Mula noon, sa tuwing may nangangailangan ng tulong, laging handa si Marcus na sumaklolo kasama ang kanyang mahiwagang relo. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.